So this time, ay kung may mga Bible po kayo, please open with me in the book of Psalms. Yan po ang ating pong magiging devotion ngayong umaga pong ito. Psalms chapter 90. Diyan po natin kukunin ang ating pong short devotion ngayong umaga. Psalms chapter 90, ang babasahin po natin simula po verse number 10 down to verse number 12. Psalms chapter 90, beginning from verse number 10 down to verse number 12. Hayaan niyo pong basahin ko at sundan po natin sa mga Bibles na meron po tayo. Ito pong sabi po ng Bible na nakasaad sa ating pong teksto ngayong umaga pong ito. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow. For it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is their wrath. Verse number 12. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Dagdagan nawa ng Diyos ng pagpapala ang pagbasa ng kanya pong banal na salita. So ito pong binasa po nating talata, ito po'y prayer, ito po'y psalm ni Moses. Isa pong napakagandang paalala, isa pong napakagandang reminder, at maganda po ngayong umaga ay maging realization po sa atin. So makita po natin dito una yung about yung realization. Okay po, yung reality, yung katotohanan na magandang makita po natin sa buhay ng isang tao. Kaya sabi po dyan in verse number 10, the days of our years are 80 years and 10. Kung susumahin po natin is about 70 years. And if by reason of strength, they be 80 years. Equivalent of 80. Mga kapatid, sabi po dyan, yet is their strength and their labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. So magandang makita po natin the reality ng buhay po natin na ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, 70. And if by reason of strength, kung andun pa ang kalakasan, 80. So kung mapapansin po natin, kung sa pag-aaral po natin ng Biblia, noon ang buhay ng mga tao ay mababa, ay masabi natin nasa 120 years, pataas. Pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo ay malaman po natin na si Methuselah, diba po, ay nasa 969 years ang kanya pong buhay. Napakatanda, napakahabang buhay. Pero ngayon, dahil po sa kasalanan, dahil po sa karumihan ng mundo po ngayon, maiksi na ang buhay ng tao. At makita po natin, sabi po ng Bible, 80 and 10. And it by reason of strength, 70 years, 80 years. Mga kapatid, napakaiksi na lang yung kumpara ng mga buhay ng mga unang taong lumakad sa mundo po natin. At ano pong buhay meron po tayo? Kumbaga ang buhay natin napakaiksi. At magandang makita natin yung realidad ng buhay po natin. Ang buhay po natin napakaiksi. At ang kamatayan sigurado pa. Ang kamatayan tiyak. Yan po'y nabanggit ng pinakamatalinong tao na nabuhay po sa mundo, na walang iba kundi si Haring Solomon, na ang kanya pong sinabi ay in Proverbs chapter 27 verse number 1, boast not thyself on the morrow. Huwag po natin ipagmayabang ang araw ng bukas, dahil hindi po natin alam kung ano po ang ilalabas ng araw ng kinabukasan. At yan din po ang sinabi po ni James in James chapter 4 verse number 14, na ang kanya pong sabi, whereas you don't know what shall be on the morrow. Hindi po natin alam kung ano po ang ilalabas sa bukas. For what is your life? Ano po ang buhay po natin? For it is like a vapor that appeareth in a little time and then vanisheth away. Yan po ang reality. Yan po ang magandang makita po natin sa buhay na meron po tayo, sa buhay na atin pong nilalakaran ngayong umaga po ito. At ang sabi po ng Hebrews, in Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. So yan po ang reality. Yan po ang katotohanan na magandang ma-realize po natin ngayong umaga po ito. Kumbaga napakaiksi ng buhay at ang kamatayan sigurado. Wala pong nakakaalam, wala pong nakakatiyak ng buhay na meron po tayo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung tayo po'y makakatawid pa sa buhay po natin, praise God, blessing ng Panginoon. Kaya nga po ay hindi pa po huli o ilang araw pa lang po nakakalipas, ay masarap pang batiin ang bawat isa po sa atin ng Happy New Year. Happy New Year po sa bawat isa po sa atin. At kung meron po tayong ipagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nakatawid from 2021 to 2022. Mga kapatid, ang sabi po ng Bible, it is the Lord's mercy.
It is always the Lord's mercy that we are not consumed. Kaya po buhay pa po tayo, kaya po malakas pa po tayo, kaya po nandito pa po tayo sa mundong ito because of the Lord's mercy that we are not consumed. In Lamentation chapter 3 verse number 22, because His compassion fails not. Maraming salamat na lang po may mahabaging Diyos. Maraming salamat po na meron pong mabuting Diyos. Meron pong isang tapat na Diyos, even though na hindi po tayo tapat. Even though na napakarami po nating sablay, napakarami nating pagkukulang, but still, ang Diyos napaka-faithful po sa atin. Kaya nga sabi po in verse number 23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaya mga kapatid, napakarami po nating ipagpapasalamat sa Panginoon. Ako po, napakarami kong ipagpapasalamat sa Panginoon. At naniniwala po ngayong umaga ang bawat isa po sa atin, napakarami po nating ipagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya nga ang ganda po ng realization ng psalmist. In Psalms 116 verse number 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Yung tayo po'y buhay pa, yung tayo po'y malakas pa, may kakasama pa po natin, pamilya po natin, yes, sa gitna po ng pandemic, tayo po ay malakas, kasama natin ang family natin, mapatid, pagpapala po ng Diyos po yan, na dapat po ma-appreciate at makita po natin. At magandang makita po natin, balikan po natin text po natin, ang reality ng buhay po natin. Sabi nga po in verse number 11, who knoweth the power of thine anger? Sino nakakaalam ng inyo pong galit? Even according to thy fear, so is thy wrath. Pero tignan niyo po yung request. Dito po ni Moses, yung kanya pong request. So, teach us to number our days. Teach us to number our days. When we say number our days, estimate our days right. Atin pong itrato yung ating mga araw na dumadaan sa buhay po natin ng tama. Pahalagahan po natin yung mga araw na dumadating sa buhay po natin. After all, ang buhay na meron po tayo, regalo at bigay ng Diyos sa atin. Huwag po nawa itong masayang sa bawat araw na lumilipas. Kaya nga po talaga pong napakaganda ng programa pong ito. Na umaga pa lang may salita na ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga po kanina, magsimula po tayo ng tama, matatapos po tayo ng tama. Lagi po nating simulan ang araw natin tama. At naniniwala po tayong araw natin matatapos din ng tama. Umagang-umaga, meron po tayong programang Hoops Goes On na ating pong talaga nararamdaman ang pag-asa. Hindi lang po basta pag-asa na ating pong naririnig sa mga tao, kundi pag-asang nagmumula sa ating pong Panginoon. Dakila ang pag-asa na nasa ating pong Panginoon. Ngayong umaga pong ito, ang challenge po sa atin, start right. Magsimula po tayong tama. Hindi pa po huli para po magsimula ng tama. Nagsisimula pa lang po ang 2022. Mga kapatid, start right. Magsimula po tayo ng tama sa buhay na meron po tayo. Kung ngayong 2022, maganda sa buhay kong ito, lalakad akong tama. Kung tayo po ay maraming pagkukulang last year, this time, lumakad po tayo ng tama. Maganda po makita po natin 3 things sa mga biblical advice na magandang makita po natin ngayong umaga at mapag-usapan. Number 1, magandang makita po natin, this year, start with God. Ngayong pong taon na ito, sa taong 2022, simulan po natin ang taon na kasama ang Diyos sa buhay po natin. Kasama pong lumalakad ang Diyos sa buhay na meron po tayo. Ang sarap na sa buhay po natin, kasama natin ang Diyos. Lumalakad tayong kasama ng Diyos. Yes, we are saved. Tayo po'y mga ligtas, tayo po'y pupunta sa langit. Pero ang tanong po mga kapatid, yung intimate relationship na meron po tayo sa Panginoon, yung intimate relationship na ginagawa natin sa Panginoon, maganda pong mabalikan natin. This year, magandang simulan po natin ang taon. Simulan po natin ang pagkakataon sa buhay na meron po tayo this year, na kasama ang Diyos sa buhay po natin. Ayusin po natin at itama ang ating pong relationship. Minsan sa buhay paglilingkod, alam po ito ng mga kapatiran nating naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Minsan napakaraming taon at napakaraming panahon sa buhay natin, nakapokus tayo sa kingdom. Nakapokus tayo sa mismong gawain ng ating pong Panginoon. Pero sad to say, ay mismo yung king ng kingdom, hindi po natin naaalala. Kaya po sa buhay po natin ito, it's time para po mag-focus naman po tayo sa mismong king. Kaya po magbigay po tayo ng time sa mismong hari at mismong may-ari po ng atin pong gawaing pinag-miniministeryohan sa buhay na meron po tayo. Simulan po natin ng mali, nakakalungkot, ay matatapos po tayo ng mali. Kaya nga sabi ko kanina, this year maganda simulan po natin ng tama, matatapos po tayo ng tama. Kaya sa buhay po natin, start with God. Simulan po natin ang Diyos. Huwag po nating sisimulan ang taon na malayo po tayo sa Panginoon. Kaya nga po sabi po ng Psalms chapter 71,
Psalms chapter 73, verse number 27, kung di po nagkakamali. For lo, they that are far from thee shall perish. Mga kapatid, kapag tayo po'y malayo sa Panginoon, andun po lagi ang kapahamakan. Andun po lagi po yung masabi po natin walang kakontentuhan, wala pong fulfillment kapag malayo tayo sa Panginoon. Na-realize ng psalmist yun in Psalms chapter 73. For lo, they that are far from thee shall perish, and thou wast destroy all them that go a-warring from thee. Sabi po ng Bible in verse number 28, it is good for me to draw near to God. Wala pong pinakamaganda sa akin kundi lumapit sa Panginoon. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Kaya mga kapatid, sa buhay po na meron po tayo, start with God. Balikan po natin yung pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Masarap na lumalakad tayong kapiling ng Diyos sa buhay po natin. Kung meron pong hahanapin ang Diyos sa atin, yung pag-ibig natin sa Kanya. Yung pagmamahal natin sa Kanya. I remember, nung si Peter ay naligaw sa Kanya pong siya po ay bumalik sa Kanya pong buhay, pamamalakaya ng isda. Nung nag-resurrect po ang ating Panginoon, ang tanong po sa Kanya, nagpakita po sa Kanya sa dalampasigan, loves thou me more than this? Mahal mo baga ako sa mga bagay na ito? Naalala ko rin po sa Ephesus in Revelation chapter 2, isa po sa churches na tinanong ng Panginoon. Sabi po niya, I know thy works, and thy labor, and thy patience. Alam ko ang iyong ginagawa, alam ko ang iyong paghihirap, alam ko ang iyong pagtsatsaga. Pero sabi ng Bible, sabi ng ating pong Panginoong Jesus, I have somewhat against thee. Nevertheless, I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love. Iniwan mo ang iyong pag-ibig. Balikan natin kung ating pag-ibig sa ating pong Panginoon. This year, ang sarap na yung relationship natin sa Panginoon. Tama. Simulan natin ang taon na ito. Start with God. Kaya nga po ang Diyos, mga kapatid, hindi po mahirap hanapin. Hindi po mahirap hanapin ang Diyos sa buhay po natin. Ang sabi po ng James chapter 4 verse number 8, draw near to God, and He will draw nigh to you. Lumapit po tayo sa Diyos, lalapit po ang Diyos. Mag-step forward po tayo sa paglapit natin sa Panginoon. I believe, ang Diyos lalapit po sa atin. Start with God. This year, start right. Magsimula po tayo ng tama. Start with God. Number 2, strive to be guided. Pagsumikapan po natin maging guided. Pagsumikapan po natin na lumakad sa buhay nating may gabay ng Diyos sa buhay po natin. Masarap na lumalakad na may gabay. Hindi po yung buhay po natin ay alatsamba. Hindi po ang buhay po natin ay kung ano pong gustong mapangyari natin. No, maganda na sa buhay po natin, lumalakad po tayo ng may gabay ng Panginoon. Mahirap po kung maraming taon, tayo po ay nag-wandering. Marahil ang iba po sa atin, nung nakaraang 2021, ang buhay wandering, ang buhay parang paikot-ikot. But this time, this 2022, gaya po ng ating context, di po natin alam ang buhay po natin. Masyadong maiksi ang buhay po natin para po mag-wandering pa. Masyadong maiksi po ang buhay po natin para po ang buhay natin magbuhay alatsamba. 70 years to 80 years, mga kapatid, yan pong binigay ng Diyos sa buhay, ngayon sa buhay natin. At kung blessing na po, kung ang marami po sa atin, abot pa ng mahigit isang taon, pagpapala po ng Diyos yan. Ngayon po, sa bawat buhay na meron po tayo, maging matalino po tayo. Kaya nga sabi po natin pong text, teach us to number our days. Lord, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Start with God. Strive to be guided. Maganda po sa buhay po natin na talaga pong may gabay ng Panginoon. Pagtiwala po tayo sa Panginoon, pagkatiwalaan po natin ang Diyos sa buhay po natin. Proverbs chapter 3, verse number 5, sa napakagandang talata, napakaganda pong verse. Trust in the Lord with all thine heart. Sa buhay natin ito, trust in the Lord. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not, huwag po tayong sasandal sa ating pong sarili, lean not unto thine own understandings. Kita niyo po yung talata? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, sa lahat po ng gagawin po natin, in all thy ways, sa lahat po ng hakbangin natin, sa lahat po ng decision making po natin, sa lahat po ng hakbangin natin, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Itutuwid niya ang ating landas, and He shall direct thy path. Kaya nga po sa buhay po natin, ang sarap na ang Diyos nagtutuwid ng landas po natin. Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Kaya masarap na sa buhay natin this year may gabay ng Diyos. Simulan natin ang taon na ito. Start this year, mga kapatid, ng may gabay ng Panginoon. At alam naman po natin
May malinaw na gabay na iniwan ang Diyos sa atin. Yan po ang ating pong mga Bible. Kaya salamat po minsan pa, talaga pong every morning, hindi po nagsasawa ang ating pong Pastor Jess na magturo at masabi po ating makipag-aralan ng salita ng Diyos. Kaya saludo po tayo sa mga pastor kagaya po ni Doc Jess at sa marami pa pong pastor na ginagamit ng Diyos dito po sa programa pong ito para ipit po tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Ito po magbibigay sa atin ng tamang gabay sa buhay po natin ito. Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kung may liwanag po sa buhay po natin, mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Kung may magbibigay ng tanglaw sa buhay po natin ito, sa landas na madilim, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kaya wag na wag po nating iwan ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga sabi po ni Joshua, sabi po ng Panginoon kay Joshua, in Joshua chapter 1 verse number 8, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. And then thou shalt make thy ways prosperous. Di ba napakaganda? And then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang sarap, mga kapatid. Sa buhay po natin, maabot natin not just success, but good success. At yan po ipinangako ng salita ng Diyos. Kaya nga po masarap, mga kapatid, sa buhay na meron po tayo. Sa buhay po na ating pong nilalakaran, pagsumikapan po natin na lumakad ng may gabay ng Diyos. Andiyan po ang salita ng Diyos. Every morning, start with the Word of God. Every morning, simulan po natin ng may salita ng Diyos sa buhay po natin. Huwag po tayong papayag na ang buhay natin ay wandering. Kagaya po ng Israelites. Naalala ko po kanila pong kwento na imbis na makarating po ng maaga o ng sabi natin mas mabilis sa promised land, ay nagpaikot-ikot pa sa wilderness. Minsan nakakalungkot, maraming Kristiyano na ang kanilang buhay hindi maabot-abot yung kalooban ng Diyos sa kanila. Wandering ang buhay, walang gabay. But this year, promise tayo sa Panginoon, we will start this year, start po lahat ang buhay natin. Di po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Kung bibigyan pa tayo ng mas mahabang buhay, praise the Lord, marami pang buhay, marami pang kaluluwang mailalapit sa Panginoon. Pero ang buhay, pansamantala, ang buhay, saglit lang. Kaya nga sabi po na ating pong text, Lord, teach us to number our days. Teach us to number our days. Estimate our days right, mga kapatid. This year, start with God. Di natin alam kung anong ilalabas ng 2022. Hindi po natin alam kung ano pong ilalabas ng buhay natin. Kaya nga po sabi ni Solomon, huwag po natin pagyabang ang bukas. Hindi po natin alam kung ano pong ilalabas na ito. Ngayon, kung buhay po tayo, mercy ng Panginoon. This time, start with God. This time, strive to be guided. Talaga pong magsumikap po tayong may gabay ng salita ng Diyos. Magsumikap po tayong magsimula na kasama ang Diyos sa buhay po natin. And number 3, set some goals. Number 1, start with God. Maganda na simula natin taon kasama ang Diyos. Number 2, strive to be guided. Pagsumikapan po natin na maging may gabay sa buhay na meron po tayo. And last, this year, mga maganda mapatid, set some goals. Set some goals. Mag-set po tayo this year ng goals sa buhay po natin. Yung talaga pong tinatahak po natin, goal natin. What is your goal this year? Marami pong mga tao na nag-celebrate ng New Year. May tinatawag pong New Year's resolution. Meron po silang mga pangako sa kanilang pong sarili na itong gagawin nila this year. Ito po ang kanilang kahakbangan. Maganda sa atin pong mga kapatid, not just resolution this year, kundi goal, mga kapatid. What is our goal? Kaya si Pablo, mga kapatid, continuous ang kanya pong growth. Kanya pong masabi po natin paglago sa kanyang buhay pananampalataya. Dahil makita po natin may goal po siyang tinatahak. Kaya nga po ang sabi niya po in Philippians chapter 3 verse number 13, Brethren, I count not myself to be apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Kapatid, ang gandang paalala. Kalimutan na ang dapat kalimutan. Hindi na po natin maibabalik po yun. Ang nakaraan ay aral na lang po ang may tutulong sa atin. No? Pero kung ano pong nasa harapan po natin ngayon, kung ano pong nakikita po sa ating pong harapan, abutin po natin. Kaya nga po in verse number 14, reaching forth unto those things. Sabi po in verse number 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of Christ Jesus. I press toward the mark. That mark ay goal po ni Pablo.
This morning, what is your goal? What is our goal? Ano pong goal po natin? Di ba ang sarap na sa buhay po natin, may tinatahak ang buhay po natin. Ngayong taon, may goal po tayo sa buhay natin, may tinatahak tayo para sa Panginoon. This year, I promise to God na magbabalikan ko na ang salita ng Diyos. Magbubulay-bulay lang, magbabasa na ako ng salita ng Diyos. This year, ang prayer life ko ay talagang paiigtingin ko pa. Because we believe the power of prayer. Naniniwala po tayo sa kapangyarihan ng panalangin. This time, talaga pong ang church life ko ay talaga aayusin ko na. Goal, mga kapatid. This year, talaga pong magiging faithful na ako sa giving. This year, makikisa na ako sa gawain po ng Panginoon. At mga kapatid, kung meron tayong special goal sa Panginoon, may prayer to God. Magandang goal, mga kapatid, yung ma-achieve natin at mahanap natin ang perfect will ng Diyos sa buhay po natin. This year, Lord, kung ano pong kalooban nyo, not my will, but thy will be done. Napakagandang goal, mga kapatid. Kaya nga po, sa buhay po natin, sabi po ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 5, verse number 16, redeeming the time because the days are evil. Mga kapatid, samantalahin na po natin ang mga panahon. Redeeming the time because the days are evil. Kaya nga po in verse number 17, sabi po dyan, therefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Huwag na po tayong pakamangma. Kundi po ngayon po, alamin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Ang sarap po sa buhay natin na tinatahak natin ang perfect will ng Diyos. Masarap po sa buhay natin, ating pong hinahanap ang sakdal na kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Dahil wala pong pinaka-safest sa buhay po natin ang will ng Panginoon sa buhay po natin. Wala pong mas pinagpapalang buhay, mga kapatid, kundi po sa perfect will ng Panginoon. At wala pong mas fulfilling na buhay yung lumalakad tayo ayon po sa kalooban ng Diyos sa buhay po natin. That is our goal this year. What is our goal? What is your goal, mama? Set some goals. Lord, my goal this year, ito pong pangako ko sa inyo. My commitment this year, my vow this year. Kailan pa po natin gagawin yan? Mapatid, teach us to number our days. Lord, napakaisi ng buhay. Napakaisi po ng buhay na meron po tayo. Mercy niyo lang po, Panginoon, kung bakit po kami nabubuhay. Lord, then teach us to number our days. Mga kapatid, start with God. Simulan po natin ang buhay natin. Simulan natin taon na ito kasama ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, strive to be guided. Pagsumikapan po natin na may gabay ng Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid, this year, set some goals. Masarap na sa buhay natin, yung fulfillment. Ating pong nilalakaran yung goal na meron po tayo, especially the perfect will ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po sabi po ng Bible in Romans chapter 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, praying to God na ngayong umaga, naging pagpapala po ang ating pong message. Naging pagpapala po at naging kalakasan ang mensahe po ng Panginoon ngayong umaga sa buhay ng bawat isa po sa atin. Isang pa. Standing on the promises of God.